Yan, good morning po. Maulang umaga po sa ating lahat. Pero, masaya po kami kasi nakikita ko kayo, andito kayo kahit na umuulan po. Amen. Yan, so, pwede po kaya yung mga nasa likod, naanyayahan ko po na abante po tayo. Para po, syempre, yung mga dadating na iba ay diretso na po sila sa likod. Ayan, sige po. Ayun nila. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay magpapanimula na po sa ating pananambahan. And sige po, tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po dahil despite ng bad weather, Lord God, ay narito ang iyong mga anak. Nag-effort po na pumunta dito at dahil po sa inyong proteksyon ay nakapunta po ng ligtas dito para po makapagpuri sa inyo. Nawa, Lord God, sa aming gagawin na pagkanta, sa aming pagsayaw, sa pagtugtog, Lord God, even sa pagtaas po ng aming mga kamay, at ay ikaw ang mapupurihan sa araw na ito. Lord, wag niyo pong hayaan na yung weather, maging rason po yun para hindi ka namin papurihan. Dahil kahit anuman po ang mangyari, kahit na anuman pong sakuna, may bagyo man po, ay ikaw pa rin lamang ang aming itinataas. Ikaw lamang ang aming papupurihan, Lord God. Sa umaga na ito, sa aming pong pagkanta, bigyan niyo po ng joy ang puso ng bawat isa, Lord God. So that each and everyone here, Lord God, may raise you up and will bless your name. Salamat po ng maraming, Lord God. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang lahat ng aming papuri at pasasalamat, Lord God, sa araw na ito. In Jesus' name, amen, amen, at amen. Yan. Sama-sama niyo po kami. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Huwag po tayong mahiyang, palakpakan kamay natin. Even yung pagtaas po ng ating mga kamay, si Lord po ang mapibless doon. Kaya huwag po tayong mahiya. Ay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Ika'y
po, lalo na tayo ay nagsasaya sa pagpuri po sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin kantahan ng papuri ang ating Panginoon sa umagang ito. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo.
Tayo alam pangalan mo, di ako karapat dapat lumapit sa'yo. Marumi ang puso ko, ngunit sa kahabagan mo, ginawa karapat dapat lumapit sa'yo. Kasalanan ko iyong pinatawad, kabutihan kong lagi ang iyong hangaan. Yes, Lord. Alam namin, Lord God, na kami makasalanan at hindi kami karapat-dapat, Lord God. Pero still, tinatanggap mo po kami. Ginawa mo kaming karapat-dapat, Lord God. At nagpapasalamat po kami dahil sa ginawa mong iyon. Nagpapasalamat kami, Lord God. Minamahal mo pa rin kami. Nagpapasalamat, Lord God, kami dahil even though marami kaming kasalanan, bine-bless mo pa rin kami, Lord God. At nagpapasalamat kami, Lord God, because you are still faithful sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. At dahil doon, Lord God, we are grateful. At ang aming gagawin, Lord God, ay walang iba, kundi ikaw ay papurihan, pasalamatan sa araw-araw namin, Lord God. Kulang man po yung ginagawa naming pagkanta, pagsayaw, Lord God. But we offer it to you. Sa'yo namin ibinibigay yun, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, sa patuloy ng aming pagsasamba, Lord God. Ikaw pa rin po ang aming papupurihan. Pangalan mo pa rin ang aming itataas, Lord God, sa umagang ito. Sa'yo lamang po namin ibibigay ang lahat ng aming pagpupuri, pagsasamba, Lord God. In your mighty name, Amen, Amen, Amen at Amen. Sound. Ayan. Para dalawa daw po, para mas malakas. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa napaka malamig at magandang umaga po na to. Actually po, ang tawag po doon, ang kaayusan at kagandahan ng araw, hindi po nakadepende sa panahon. Kaya ako po, isang pagkakataon, chinek po ako dyan ng Lord the way I pray. So, kasi po, nakikita natin, kapag maaraw, maayos ang panahon. Tama po ba? Pero kapag maulan, sinasabi natin, pangit ang panahon. Pero ako, kapag nagpipray na po ngayon, hindi ko po sinasabi, Lord, bigyan mo kami ng maayos na panahon. Ang sinasabi ko po, Lord, bigyan mo kami ng maaraw na panahon. Kasi po, hindi po nakabate kung maaraw, o maulan, o mabagyo.
sa Panginoon, everything was okay. Amen po ba? So magpapatuloy po tayo sa atin pong sama-samang pag-aaral po ng kanya pong mga salita. At magpapasimula po ako sa isa pong kwento. By the way, wala po si Pastor, ano po, siya po ay pumunta po ng Nueva Ecija at dumiretso po ng Pangasinan sa ilan pong mga kailangan pong pagmiministeryo po na gawin. Pero wag po kayong mag-alala. Kasama naman po natin ang Panginoon. Amen po ba? At yun po yung mas mahigit na mas mahalaga. At syempre, kasama po natin ang bawat isa po sa atin. Bigyan nyo nga po ng isang matamis naman ng ngiti ang inyo pong mga katabi. Ayan. At masaya po ba kayo na katabi nyo po yan? Amen. So sige po, tayo po ay magpapatuloy. Meron daw pong isang magsasaka, ano po, na nahaharap sa isa pong tagtuyot. Ang nagpasya pong bantayan po ang kanyang mga pananim sa pamamagitan ng pagpuno ng isang malaking kahoy na bariles ng tubig. So, pwede bang pakikita po yung picture? Ayan. Ang ginawa po niya, ikinindado po niya ito sa kanyang kamalig, at tumangging magbahagi ng kahit isang patak sa kanyang mga kapitbahay. Parang naalala ko tuloy ang krisis ng tubig. Ayan. Pero alam niyo po ba, sa paglipas daw po ng panahon, yung pong tubig po sa loob ng bariles ay napuno po ng lumot. Pinamugaran ng mga lamok. At sa huli po, sumingaw. At the end, walang ibang nakinabang. Sa kabilang banda, tingnan naman po natin ng isang nayon o isang village na nagtayo po ng daluyan ng patubig na konektado sa isang malaking imbakan ng tubig sa bundok. Ang daluyan po ng patubig ay hindi nagmamay-ari ng tubig. Subalit, hinahayaan lamang po nitong dumaan ang tubig. Dahil patuloy po itong umaagos palabas upang diligin ang mga bukid, patuloy rin pong nagbubuhos ang imbakan sa bundok ng sariwa at mabilis na tubig. Pabalik dito. Ang daluyan ay hindi kailanman natutuyo dahil ito ay laging nagbibigay. Sa dalawang magkaibang kwento po na ito ay nagpapakita sa dalawang din pong uri ng ugali. Meron ang tao, maging ang mga mananampalataya na katulad po natin, sa larangan po ng pagkakaloob. Ang isa ay nagsisikap na sarilinin ang mga pag-aari na meron siya, samantalang ang isa ay pinipiling maging daluyan ng pagpapala. Ang paksa po ng ating mensahe sa umagang ito ay merong pamagat, the benefits of giving. Ito po ay masusumpungan po natin sa 2 Corinto chapter 9 verses 8 to 15. At nais po nating basahin ang kanya pong mga salita na atin pong pagbabatayan. Bagamat ito po ay 9 to 15, pero babasahin lamang po natin sa umagang ito ang nakasulat sa verse 8. So inaanyahan po ang lahat na tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita po ng Panginoon. Ang sabi po ay ganito, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, amin pong patuloy na ipinagkakatiwala po sa iyo ang sama-samang pagbubulay namin ng iyong mga salita. Ang aming panalangin, maranasan po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita na makapagpapago sa aming pong pananaw, sa aming pong kaisipan, at patuloy po aming Diyos, ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Ako po ay sa akin pong kakulangan at limitasyon, pero naririto po ako, hiningi ko po ang iyo pong lubusang pagsangkapan po sa akin upang ang mga katotohanan, pagtuturo mula po sa iyong mga salita ay buong linaw na ma-share ko po sa akin pong mga kapatid, na magbibigay din po, Panginoon, ng kaluguran at karangalan sa iyo pong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus,
Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Ang sabi po sa Tagalog, no, sa pamamagitan ng bukas palad na pagbibigay, nararanasan natin ang kapangyarihan, kasaganaan ng Diyos at nagbibigay sa Kanya ng kalwalatian. So ito po yung nais po nating bigyang diin sa paksa po nating The Benefits of Giving. Sa wikang English, no po, through generous giving, we experience God's power, abundance, and bring Him ultimate glory. Ulitin po natin sa Tagalog, sa pamamagitan ng bukas palad na pagbibigay, nararanasan po natin ang kapangyarihan, kasaganaan ng Diyos at nagbibigay po sa Kanya ng kalwalhatian. Sasagutin po natin ang katanungan, what are the benefits of generous giving? Ano-ano ba ang mga pakinabang ng isang taong mapagbigay? Katulad po kanina, no, na-share ko po sa inyo kanina, tayo po ay naiinis dahil po sa krisis na atin pong kinalalagyan, bunga po ng kawalan po ng tubig. Naiinis po tayo na makita ang ating pong mga gripo na wala pong tumutulong tubig. Pero minsan hindi po natin naiisip para din po tayong mga gripo minsan na wala pong tubig na tumutulo. No, pinagkakaip po natin, katulad po ng kwento natin kaninang umaga. So, dalawang bagay lamang po ang ating pong pag-aaralan. May kinalaman po sa paksang pong ito, what are the benefits of giving? Number 1 po, through generous giving, we experience God's power and abundance. And pangalawa, it result to gratitude and intercession. So, yun lang po yung dalawang bahagi, dalawang bagay na atin pong pag-uusapan, may kinalaman po sa ating paksang benefits of generous giving. So, umpisahan po natin ang ating pong sama-samang pag-aaral. Napansin po natin mga kapatid at makikita po natin sa pamamagitan daw po ng bukas palad na pagkakaloob o isang pagbibigay na meron pong kasiyahan o kagalakan, ay maaari po nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanya pong kasaganaan. Makikita po natin yan sa 2 Korinto chapter 9 verses 8 to 11b. So, ito po ay magbubukas ng pinto sa bawat isa po sa atin para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po minsan, marahil, kaya hindi po talaga nararanasan natin yung power ng God, yung Kanyang abundance, kasi kulang po talaga tayo sa pagkakaloob. Talagang hindi po natin naisa sa pamuhay, hindi lamang po basta pagkakaloob, kundi isang puso, isang bukas palad na pagkakaloob. So, una po, mararanasan po natin ang Kanyang kapangyarihan. Basahin po natin yung verse 8. Di po ba? Ang sabi po dyan, and God is able. Sabi nyo nga po, God is able. Di po ba? To make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Sa Tagalog po na translation o salin ay mababasa po natin, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Pansinin po natin yung phrase na God is able. Sa ibang translation po yan ay ang sabi po doon ay God will. At sabi ko nga po sa inyo kanina sa Tagalog, magagawa ng Diyos. Sa Greek word po, ang phrase po na is able ay donateo. Ito po ay mula sa adjective na donatos. Ang idea po nito ay being powerful, capable, or having the resources to accomplish the task. So, ibig sabihin, kapag sinabing God is able, ibig sabihin, ang Diyos ay may kapangyarihan, ang Diyos ay meron pong kakayahan, at nasa Kanya po ang lahat ng resources, nasa Kanya po ang lahat ng bagay upang gawin o isakatuparan ang isang bagay. Kaya nga po, sabi po dyan, sino daw po ang able? God. Wala pong ibang makapangyarihan, wala pong ibang capable, wala pong ibang merong lahat ng resources maliban sa Diyos. At yun daw po yung kayang gawin ng Diyos. He is able. Ibig sabihin po, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga po, pag sinabi nating omni, di ba? Yung all. Ibig sabihin daw po ng omni, all.
potent power. Kaya omnipotent, all-powerful. At yun po ang Diyos na nagsasabi po nito. He is able. Kaya niya pong gawin. Totoo lamang po ang sinasabi po ni Jeremias sa chapter 32 verses 27 na nagpapatunay o nagbibigay po ng katiyakan at nagsasabi na ang ating pong Diyos ay makapangyarihan. Ano pong sabi? Ako, ang sabi po diyan, ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Basahin nga po natin yung sumusunod. Ready, go. Meron bang bagay na hindi ko magagawa? Ang sabi po diyan, walang bagay na mahirap sa akin. Tanong, meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Meron pong bagay na mahirap po para sa Diyos? Wala. Bakit? Kasi siya po ay powerful. He is a powerful God. He is omnipotent God. Ano pa po ang sinasabi ng talatang Jeremiah chapter 32 verse 17? Ang sabi po ay ganito, O Panginoong Diyos, nilikha ninyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi nyo po magagawa. Sabi nga po natin, ang mga imposible daw pong bagay ang expertise ng Lord. Yun talaga po yung kanyang mga expertise. No. Kaya masasabi po natin na ang ating pong Diyos ay pwede at maaari at talagang dapat po nating pagtiwalaan kasi siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Actually po, noong mga unang panahon at hanggang sa ating pong kapanahunan, ay patuloy din naman po talaga na inihayag po ng Diyos na siya po ay makapangyarihan. At ito po ang tinitiyak po ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto, na lagi po niyang binibigyan sila ng katiyakan na ang isang tao na mapagbigay, na ang isang tao na nagbibigay ng may kasiyahan, mararanasan po niya ang kapangyarihan ng Diyos. God is able. Amen po ba? Hindi lamang po ang kanyang kapangyarihan ang patuloy na mararanasan kapag ang isa pong tao ay may kasiyahan na nagbibigay. Kasi po, pwede naman po tayong magbigay pero nakasimangot. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, nakasimangot po ba? Di po ba? Yung magbibigay pero masama ang loob. Ang sinasabihan po dito at ang pinapangakuan po dito ng Panginoon na sinasabi niyang He is able, God is able, na mararanasan yung kanyang kapangyarihan, ay hindi po yung mga tao na nagbibigay, kundi ano daw po, yung masayang nagbibigay. Tanong mo nga yung katabi mo, masaya ka ba kapag ikay nagbibigay? Oh, hindi po tayo makasagot, di po ba? So, hindi lamang po kapangyarihan ng Diyos, kundi ang kasapatan, no po, ng pagpapala po ng Diyos, ang sinasabi po nating God's abundance, ang ipinapangako po ng Diyos na kaya po niyang gawin sa buhay ng isang mananampalataya na ano ho, na masayang nagbibigay. So, God's abundance, basahin po natin ulit ang verse 8. Ang sabi po dyan, and God is able to make all grace. Sabi niyo nga po, all grace. Ayan, di po ba? God is able to make all grace abound to you. No ho. Yung pong word po dyan na grace, tingnan po natin, no? Sa iba't ibang translation po dyan, alam niyo po makakatulong na sa pagbabasa po natin ng Bible, titingnan po natin siya sa iba't ibang mga salin. So hindi lang po sa isang salin, kundi sa iba't ibang salin para mas lalo po nating makita ang kahulugan po nito. Sa iba pa daw po salin ay, ito po ang ating mababasa. Kapag tinignan po natin yung make grace abound o yung make all grace abound. Sa Tagalog po, ang ginamit po dyan ay pasaganain kayo. Sa ibang salin po, ibigay sa inyo ang lahat ng bagay. Sa ibang salin po, ibigay igit pa sa inyong pangangailangan. Sa English, generously provide all your needs or plenty of leftover. Sa ibang salin, have everything you need. Yan po yung mga iba't ibang salin na ginamit po kapag ang tiningnan po natin ay yung phrase na make all grace
abound. Pero ano po ba ang ibig sabihin po ng grace? Sa Greek word po yan ay charis o charis. No, na ang ilan po sa pakahulugan ay favor. Sa Tagalog po ay pabor, kindness, kabutihan o kagandahan, kagandahang loob o kabutihan. Ano ho? So yan po yung mga pakahulugan. Kapag sinabi natin na make all grace abound, parang sinasabi natin, He is able to make favor abound. He is able to make kindness abound. So ganun po. So kaya pong pasaganain ng Diyos ang kanya pong biyaya, ang kanya pong pabor. Kanino daw po? Sa mga tao na masayang nagbibigay. Ngayon, tinignan ko po yung ibig sabihin ng favor. At ito po ang kahulugan nito. Kapag sinabi daw pong favor, it refers to God's generous, unmerited benevolence. So ito daw po ay tumutukoy sa tawag po ba ng generosity? Pagbibigay po ng Diyos na hindi po karapat-dapat na tayo po ay tumanggap. Yun po yung tinatawag po nating unmerited benevolence. Hindi karapat-dapat na kagandahang loob. Ibig sabihin, hindi natin deserve. Pero kahit hindi natin deserve, kahit di natin tayo karapat-dapat na pagpalain, kapag ang isang tao po pala ay nagbibigay ng may kasiyahan sa kanyang kalooban, yung grace po na yon, yung pabor po na yon, yung unmerited benevolence po na yon, yung pong generosity po ng Panginoon ay kanya pong mararanasan. Ano daw po ang susi? Pagbibigay ng meron pong masayang puso. So hindi lamang po basta pagbibigay. Ano pa pong sabi dyan? It is the active presence of God working in someone's life to grant them protection, unusual success, and access even when they did not naturally qualify for it. Kaya hindi po talaga totoo na yung sinasabi natin na deserve natin. Hindi po. Ang lahat po ng atin pong natatamasang biyaya at pagpapala, hindi po natin deserve. Pero, yun po ay dahil lamang sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito daw po ay aktibong presensya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng isang tao upang bigyan sila ng proteksyon, kakaibang tagumpay at pahintulot kahit na hindi sila likas na karapat-dapat dito. At mapapansin po natin na sabi po dyan, all grace abound. Alam nyo, nakakatuwa to kasi pag tiningnan po natin yung word na grace, mamamangha na po tayo di po ba? Pero yung grace po na yon, yung favor po na yon, ano pa pong ginagawa po ng Diyos? Pinapa-abound pa niya. Di po ba? Hello mga kapatid, andyan po ba kayo? Yung grace na nga lang, yung pabor na nga lang di po ba, na nararanasan po natin sa bawat araw, ay kaya pang gawin ng Diyos na mas lalo pang sa English po ay abound. Sa Tagalog po ay more, sobra. Pasobrahin pa, parang ganon. Surplus. Yun po yung ibig sabihin po ng abound. So, kung titingnan po natin, yung grace, yung pabor, yung kagandahang loob ng Diyos na hindi naman tayo qualify or hindi naman natin deserve, na ibinibigay ng Diyos is so much. Pero this grace, His favor, His kindness will abound. Bakit daw po? Kapag, muli, babalikan natin, kapag ang isang tao ay masayang nagbibigay. Ganito po ang kayang gawin ng Diyos sa mga taong who gives generously. Kaya nga po, ang benefit po ng giving, nararanasan po niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. God is able. At nararanasan po niya na yung abundance po ng Panginoon. Kasi nga po, all grace abound to you. And because His grace abounds, nagre-resulta po ito sa sufficiency. Ang sabi po ng mga talata, tingnan po natin yung verse 8. Next slide nga po. Ang sabi po dyan, ayan, tingnan lang po muna natin, Ang sabi po dyan, ang God's abundance daw po, ay, this was contains, yung verse 8 po, ma-amaze po tayo dyan. Ayon po sa verse by verse commentary,
Yung verse daw po na contains a powerful Greek wordplay using variations of all. Pag tinignan po ninyo yung verse 8, mababasa niyo po yung 5 beses pong binanggit yung salitang all. Sabi niyo nga po all. So sa Greek word daw po all ay pas. And yung abound daw po ay paraseo. Prinamis daw po ng Panginoon dyan yung 5 all. Pag binasa po natin, sabi po dyan, in this single sentence, all grace, all things, all times, all need, all good work. Ano po? Di po ba? Ibig lang mo po sabihin, it proves na ano daw po, that generosity does not deplete us. Yun po ang minsan mali po nating paniniwala, na kapag tayo po'y nagbibigay, tayo po ang nawawalan. Mali, mga kapatid. Ang sabi po dyan, it positions us under an open top of divine supply. Nandyan po ba kayo? So kapag po talaga tayo nagbibigay, para tayong katulad ng irrigation kanina, nakatap tayo dun sa mountain. At habang siya po ay nagiging channel ng pagpapala, patuloy na nakakonect po siya sa source ng water. So parang ganun din po ang bawat isa po sa atin. When we give generously, tayo po ay nasa ilalim ng open top of divine supply. Kaya wag po nating paniniwalaan at ilalagay sa ating mga isip na kapag tayo po ay nagbigay, tayo po ang nawawalan. Actually po, mas lalo po tayong nawawalan kapag hindi po tayo nagbibigay. Kasi po ang isa pong susi talaga ng abundance ng Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak ay cheerful giving. Not just giving, kundi pagbibigay ng bukas palad o pagbibigay po ng may kasayahan. Kaya nga po, to reiterate this truth, kaya nga po, to give emphasis po sa katotohanan ito, muli pong binanggit po ni Apostol Pablo sa verse 10 and 11, yung katotohanan na yung mararanasan po natin, yung kanyang supply. Ang sabi po, you will be enriched in every way to be generous in every way. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. So, mga kapatid, upang makatiyak po tayo ng kanyang abundance, ng mabiyayang pagkakaloob, tingnan po natin yung pong 3 bagay may kinalaman po o sa ilalim po ng tinatawag po nating God's abundance. So, makatitiyak po tayo ng abundance ng Lord kasi po, siya po mismo yung source. Di po ba? God is the source. Pansinin po natin yung nakasulat po sa verse 10. Ano pong sabi po dyan? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang ano daw po, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi, di po ba? At magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So tinitiyak talaga ng Diyos na talagang ipararanas niya, He is able to make all grace abound to you. Kasi nga po, siya naman po talaga yung source ng lahat ng bagay. Ano pong makikita po natin yan? Ang sabi diyan, He supplies seed. Siya po ang nagbibigay ng ano daw po, ng binhi. Sa amplified version po ng Bible, yung pong seed po na yan, ang nakalagay po sa amplified version ay resources. So ibig sabihin, ang Diyos po ang source ng resources. Hello, nandyan po ba kayo? He supplied the resources. Hindi po dahil sa galing po natin. Hindi po dahil sa talino po natin. Hindi po dahil sa anumang kakayahan po natin. Lahat po ng resources natin ay galing sa Diyos. Kaya kayang tiyakin ng Panginoon na He is able to make all grace abound to you. Kaya ka ng Diyos na pasaganain. Pero balik ulit tayo. Balik po ulit tayo sa key. Ano po yun? Kailangang makitaan talaga tayo ng Panginoon ng isang bukas palad na pagbibigay. So that maranasan po natin ang kanya pong kasaganan at kapangyarihan. So He supplied the seed. Ang Diyos po ang nagbibigay ng binhi. Hindi po ba? So, katulad po ng sabi po ni Haring David, may kinalaman po dito sa 2 Chronicles chapter 29, verse 10, verse 11, verse 12, and verse 14. Ano pong sabi ng verse 11? Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan,
ang karangalan at ang pagtatagumpay. Sapagkat inyo ang lahat ng ano daw po, ng nasa langit at ano, at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Ano pong sabi ng verse 12? Sa inyo nagmumula ang alin daw? Kayamanan. Meron po ba kayong kayamanan? Kanino po galing yan? Sa Diyos. Ano pa? At ang karangalan. At kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Yung lakas po na nagagamit natin sa paghahanap buhay ay mula pa rin sa Panginoon. Kaya nga po talagang wala po tayong masasabi sa sarili natin na pag-aari natin. Di ba? Lahat po yun ay mula sa Diyos. Ang kakayahan na magtrabaho, ang lakas para makapaghanap buhay, lahat po yan ay mula sa Panginoon. He is the source. At pansinin po natin sa verse 14, ang sabi po ni Haring David, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin. Kaya po tayo may kakayahan na makapagbigay kasi binibigyan po tayo ng Diyos ng maaari po nating maibigay. Pangalawa po, ang sabi po, He's not just supply the seed, but He multiply the seed. Tingnan po ninyo, ano po sabi ng verse 10? Ang Diyos na nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain ay siya ring magbibigay sa inyo ng bini. At ano pong gagawin po niya? Ano pong gagawin po niya? Magpapalago nito. Di ba? So, yung resources na meron po tayo, ang Diyos din ang magmumultiply. Pero balik pa rin po tayo dun sa atin pong pinag-uusapan. Kailangan generous giving. Hello, nandyan po ba kayo? Paano imumultiply ng Lord yung seed natin? Paano imumultiply ng Lord yung resources natin? Kailangan pumasumpungan tayo ng Panginoon, bukas palad ang pagbibigay. Masaya ang pagbibigay. We must be a generous giver in order for God to multiply the seed. Amen po ba, mga kapatid? Huwag po tayong umasa na imumultiply ng Panginoon ng ating mga resources, pero hindi naman po niya tayo nasusumpungan ng isang generous na pagkakaloob. Ang tanong, Jack, bakit ba minumultiply ng Lord ang seed? Bakit ba sinusupply ng Panginoon ng seed? Bakit niya gusto na i-multiply ang aking mga resources? So, makikita po natin yung purpose po ng Panginoon. Andyan po rin po sa verse po na yan. Ang sabi po, basahin po ulit natin, ang Diyos na nagbibigay ng bining itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng bini at magpapalago nito para daw po upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So ano po ang purpose ng Panginoon? Di ba? Ano po ang purpose po ng Panginoon? Hindi po dapat talaga natin for personal consumption lang. So kaya po, minumultiply ng Panginoon ang atin po mga resources para tayo po ay may magamit para saan? Sa pagkakawang gawa. Parang sabi po dyan, sumagana ang inyong kabutihang loob. Sa iba pong salin, upang magamit po ninyo sa inyong pagkakawang gawa. No, hindi lamang po para sa sariling interes o kapakinabangan, hindi lamang po para i-enjoy natin yung ating mga resources na ibinibigay ng Panginoon. So, tatanong po natin, bakit ba ako binibigyan ni Lord ng ganitong resources? Ito po ang isang kasagutan po doon, upang sumagana po kayo sa pagkakawang gawa. Amen po ba? So, sabi nga po natin, through generous giving, hindi lamang po natin nararanasan ang kanya pong kapangyarihan, hindi lamang po nararanasan po natin yung kasaganaan po ng Panginoon,
kundi ang atin pong pagkakaloob, ang atin pong generous giving ay nagre-resulta po sa gratitude and intercession. So makikita po natin yun sa verses 11b hanggang 15. So kapag tayo po ay nagkaloob ng bukas palad, nagre-resulta po ito sa gratitude. Ngayon makikita po natin, paano po ba ipinakita po dito yung gratitude? Ang sabi po sa verse 11b, ang sabi po dyan, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahilan sa inyong tulong na dadali namin sa kanila. Mga kapatid, ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, ay ang mga kapatiran sa Judea na nakakaranas po ng tawag po doon ng famine. Kaya nagkaroon po siya ng tinatawag na parang fundraising campaign na po, at ang mga taga-Korinto po ang isa po sa tinap ni Apostol Pablo para makatulong po o makatugon sa mga pangangailangan po ng mga kapatiran sa Judea. So ang sabi po ng Lord, sabi po ng Apostol Pablo, kapag ang kayo mga taga-Korinto ay nagkaloob, ang sabi po niya, yung mga kapatiran doon na makatatanggap ng tulong ay magpapasalamat sa Diyos. Diba? It will produce thanksgiving to God. At alam nyo, hindi lamang po basta thanksgiving, overflowing na pagpapasalamat. Sabi po dyan, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Gusto nyo po ba mga kapatid na mas marami po ang magpasalamat kaysa magreklamo? Sino po ang gusto dito na mas marami po, mas dumami pa ang magpapasalamat kaysa sa nagrereklamo? Diba? Diba? Ang sabi po dito, alam nyo po ang isa pong paraan para mangyari po yon. Maranasan po nila, tayo po ay gawing instrumento ng Panginoon para sila po ay bigyan, para sila po ay tulungan, para sa pagkakawang gawa. Upang ang mga tao po na yon na atin pong natulungan, ang ating iglesia na atin pong napagpala ay magpapasalamat sa Panginoon. So marahil po, naging karanasan na din po ninyo, na kapag may isang tao po na nagbigay sa inyo, lalo na po at nasa panahon kayo ng matinding pangangailangan, ano po ang unang-una nyo pong ginagawa? Di ba sasabihin nyo, Lord, thank you. Thank you kay ganito, thank you kay ganito. Kasi ginamit mo siya para mapunan ang aking mga pangangailangan. Di ba? So same po, kapag nagbigay ka ng may kagalakan, ang mga tao po ay maaakay na magpasalamat sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba, tatay? Ayan, opo. Ayan. Pangalawa po, paano po ba ipinakita po dito yung gratitude? Especially po ng mga tao na nakaranas ng pagpapala, ginamit po ang kung gagamitin po ang mga taga-Korinto. Sa verse 13 po, ang sabi po dyan ay, they will praise God. So hindi lamang po, they will thank God, but they will praise God. Basahin po natin, 2 Corinthians chapter 9, verse 13. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay ng malapit ninyong sinusunod, na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, ano daw bang gagawin nila? Magpupuri sila sa Diyos. So hindi lamang po sila magpapasalamat, kundi sila po ay magpupuri sa Diyos. Diyak, ano po bang pagkakaiba ng pagpapasalamat at pagpupuri? Hindi po ba magkatulad lang po yun? Diba? Ano po ba ang pagpapasalamat? Ang sabi po kasi, they will thank God. Tapos diyan po ang sabi, they will praise God. So ang thanksgiving po, alam ko po na alam po ninyo, pero sa mga iba po na hindi nakakaalam, ang thanksgiving po kasi is expressing gratitude to God for what He has done. Sa Kanya pong mga ginawa. Di ba? Ang sabi po ng Pilipos 4:6, tell God what you need and thank Him for all He has done. Sa lahat po ng Kanyang mga ginawa. Ay how about naman po yung praise o magpupuri sila? Ang praise naman po on the other hand is expressing admiration for God's character, for who He is, kung sino ang Diyos. So yun po ang difference nun. Ibig sabihin parang ganito, Lord, salamat po sa mga taga-Korinto. Kasi po, dahilan po sa kanila, kami po ay natugunan ang aming pangangailangan. No? Salamat po kasi
nakabili po kami ng pagkain, binigyan mo po kami ng pambili ng pagkain, para ganun po yung thanksgiving. Kapag sinabi naman po natin pray, sasabihin naman po natin, Lord, pinupuri ka namin kasi ikaw po ang generous God. So tinutukoy po natin ang karakter, ang katangian po ng ating pong Panginoon. Sa kabilang banda, kapag sinabi naman po natin pagpapasalamat, pinapasalamatan po natin siya sa mga specific na bagay na kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. So generous giving, ang benefit po niyan, it result to gratitude. Pero hindi lamang po siya nagre-resulta sa gratitude o sa ang tawag po doon, pagtanaw ng utang na loob, kundi ito po ay nagre-resulta din po sa intercession. Kumbaga, through our generous giving, nagkakaroon po ng movement of prayer. So pansinin po natin sa verse 14. Sabi po dyan sa Tagalog, verse 14, 2 Corinthians chapter 9, verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. So, ang mga tao po na nakakaranas ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan po ng ibang tao, hindi lamang po sila nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang po sila nagpupuri sa Diyos, bagkus ipinapanalangin po nila yung tao na kinasangkapan ng Diyos upang kanilang maranasan ang kagandahang loob ng Diyos. Diba? Kaya po pala sabi ko, ang sabi po dyan na nakakatuwa po dyan, sabi, buong pagmamahal. Grabe di po ba? So hindi lang po basta sila ipapanalangin yung tao na yon, kundi buong pagmamahal nilang ipapanalangin ang taong iyon. Diba? So may kasama pong love yung kanilang prayer. Diba minsan pag nananalangin tayo sa ibang tao, parang wala lang. Di po ba? Pero kapag po pala ang isang tao ay nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, sila po ay mananalangin ng may pagmamahal para sa atin. Gusto niyo po bang merong nananalangin sa inyo? Hello, nandyan po ba kayo? Gusto niyo po bang palaging may nananalangin sa inyo? Alam niyo po pala ang isa pong bagay na pwede po natin gawin para lagi tayong makasama sa kanilang mga prayer concern, sa kanilang mga personal na pananalangin, maranasan po nila ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Siguro araw-araw, minuminuto, kanila po kayong ipapanalangin. Hindi po nila kayo malilimutan na ipanalangin. Tama po ba mga kapatid? So, sabi nga po dito sa isang quotation, na galing po sa LinkedIn. So, paki-flash nga po. Ang sabi po dyan, when you bless someone, sabi dyan, you do not lose resources. You exchange temporary goods for eternal prayer-backed protection. Your generosity forces the receiver to look up and thank God, and their very next breath is used to launch a prayer back in your direction. Sa Tagalog po, kapag pinagpala mo ang isang tao, hindi ka nawawalan ng anuman. Nagpapalit ka lamang ng pansamantalang bagay para sa walang hanggang proteksyon na may kasamang panalangin. Ang iyong kabutihan ay nagtutulak sa tumanggap na tumingala at magpasalamat sa Diyos. At ang kanilang kasunod na hininga ay gagamitin upang magbalik ng panalangin sa iyong direksyon. At yun po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Kapag nagbigay po ang mga taga-Korinto, marami at lalong darami ang buong pusong nananalangin para sa kanila. Kaya naiisip ko po, kaya siguro marahil yung mga generous na tao, lalong pinagpapala, lalong umuunlad. Hindi lamang sa pangako ng Diyos, kundi dahilan din sa mga pananalangin ng mga tao na kanila pong natulungan o nabiyayaan. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? So, ano po ang benefits ng giving? Number 1, na-experience po natin yung power and abundance po ng God. If we want to experience the power of God and the abundance of God, if we want God to make grace abound sa buhay po natin,
kailangan po masumpungan tayo ng Diyos ng isang bukas palad na pagbibigay. Pangalawa, hindi lamang po talaga tayo ang personal na nabe-benefit, kundi ang sabi nga po, it result to gratitude and intercession. Ang mga tao na nakaranas ng kagandahang loob at pagpapala ng Diyos na ginagamit ang mga tao ay nagpapasalamat sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, at sila po ay nananalangin para magpasalamat at para sa kapakanan ng tao na ginamit ng Diyos para sila po ay pagpalain. As we prayed, ang Sea of Galilee daw po, as we conclude, sabi nga po, ang Sea of Galilee daw po ay tumatanggap ng tubig mula sa ilog Jordan. At agad itong ibinubuhos palabas na lumilikan ng isang masiglang anyong ng tubig na puno ng buhay at ng mga isda. Gayunpaman, ang Dead Sea o ang patay na dagat ay tumatanggap lamang ng tubig at walang labasan. Dahil ito, naiimbak lamang po ang tubig at sumisingaw. Nag-iiwan ng mabibigat na deposito ng mineral at pumapatay sa lahat ng buhay. Kapag inimbak daw po natin ang ibinibigay ng Diyos sa atin, ang atin pong spiritual na buhay ay nagiging stagnant, tiwangwang at patay. Pero kapag tayo daw po ay laging daluyan at nagpapasa ng mga pagpapala, ang kapangyarihan at kasaganaan ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa atin na nagdadala ng kalwalatian sa Kanya. Mga kapatid, kung meron man pong greatest example po ng pagbibigay, syempre po, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, iniwan niya ang kasaganaan ng langit, nagkatawang tao, ibinigay po ang kanyang oras at panahon sa pangangaral, paglilingkod, at sa bandang huli, ibinigay po niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya sa krus, alang-alang sa atin. He is the great example of generosity. Ngayon, kung tayo po hanggang ngayon ay struggling in the matter of giving, hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin magbigay, hindi lamang po sa inyong mga ikapo at handog, kundi maging sa iyong kapwa. Balik po tayo sa krus. Tingnan po natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. At kapag tiningnan natin at bumalik tayo sa krus, nawa po sa kanya pong biyaya at kapangyarihan, akayin po tayo nito upang sikapin sa ilalim ng biyaya ng Diyos, makapagkaloob po tayo ng may kagalakan sa Diyos at makatulong sa ating kapwa. Mga kapatid, hindi lamang po ang kapwa natin ang nakikinabang. Kung meron man pong higit na nakikinabang in the matter of generous giving, wala pong iba, kundi ang bawat isa po sa atin. Kaya I challenge you po, sa mga susunod na mga araw, pagpasyahan po natin, be a generous giver. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang mga katotohanan na yung mga salita. Kapos po kami, Panginoon, pero alam namin sapat ka. Dalangin po namin aming Diyos na patuloy po ng kapangyarihan ng iyong mga salita, ang kumilos sa aming mga buhay, na magdudulot at mag-aakay sa amin sa patuloy na pagbabago hanggang sa kami po ay maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, i-bless mo po at pagbungahin mo po ng marami ang mga salita mo po na natanim sa aming mga puso sa umagang ito. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain po kayo ng Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Saktong-sakto po ang message ni Jack po para sa atin. Be a generous giver. So, ngayon po nasa panahon na po tayo ng pagkakaloob. Before we give our offering, tithes and offering, pray po muna tayo. Yoko po natin ating mga ulo. Tayo po ay manalangin para sa ating Panginoon. Patuloy naman, nagpapasalamat kami sa umagang ito, Panginoon, despite the weather, Panginoon. Pinag-ingatan niyo po kami, Panginoon, upang makapunta rito at makapagsamba sa iyo at makapagpuri, Panginoon.
Po Panginoon, bigyan niyo po kami ng pusong mapagbigay, pusong mapagpasalamat, Panginoon. Ah, through tithes and offering, Panginoon, nawa po, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng tithes and offering. Yun lamang po, Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, kumusta po kayo? Mabuti talaga. Doon sa nararanas. Kami po yata parang pang 6 days na po namin walang tubig. Ganun po katindi yung aming nararanasan. Yung set 1, set 2 po, pareho po kami walang tubig noon. Kaya halos parang pang 6 days. Simula pa po noong Tuesday, wala na kaming tubig. Naalala ko po tuloy kasi yung kung minapapansin kayo, nag-iikot dyan na naka-pick up na white. Naalala ko po yung message ni Jack. Siya po yung nagsusupply sa atin ng tubig. Taga-Parok sa po siya. Noong last time na sumama ako noong Friday, no? Nakarating ako doon sa lugar niya. Grabe pa yung tubig, overflowing. Araw-araw po kaming kumukuha ng 2 container na malaki. Sabi nung caretaker, hanggat may kinukuhang tubig doon, parang hindi nababawasan. Namangha po kami doon. Kausap po siya nung Friday. Sabi namin, nag-o-offer po kasi kami para makatulong sa kanya yung pag-iikot niya, kahit malang sa gasoline. Ayaw niya pong tumanggap. Sabi niya, bahala ka Kap, pagka natuyo yan, ikaw may kasalanan. Talagang pinamimigay niya. Meron siyang 5 drum doon sa labas. Open po sa lahat yun. Sumalo ka lang doon, tapos pinupunuan niya na, pinupunuan niya. Namangha po kami sa kanya. Kaya niloloko po siya ni Kap, baka yung Angat Dam, punta ka doon, ilihens mo yung Angat Dam para magkaroon po ng tubig. Ika lang sabi ko, binibiro ko pa, baka naman pagka umapaw, ang problema naman baha. Siya po yung kabarangay natin sa Purok Sait, si Kuya Angel. Nag-iikot siya hanggang gabi. Nung Friday po, gabi na siya, nag-iikot pa siya. Yung pick-up na kulay white, napapansin niyo po ba yun? May isang container na white. Siya po yung nagsusupply sa atin ng tubig araw-araw. Kasi yung kanyang tubig, overflowing po talaga. Namangha po ako dun sa lugar. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat po tayo sa Panginoon. At nakikita natin na hindi tayo pinababayaan po ng Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang, nagpo-provide po kami po, yung tubig po namin ay nanggagaling na lang sa ulan. Kaya maraming salamat po sa ulan. Tayo po yung manalangin. Makapangyarihan Diyos sa kalangitan, hayaan mong patuloy ka namin pasalamatan sa kabila ng naming nararanasan. Dahil alam namin, ikaw yung Diyos na may kontrol ng lahat. Pinapahintulutan mo ito, Panginoon, upang pinapakita mo sa amin na meron kaming Diyos na dapat namin panghawakan, asahan sa kabila ng aming mga pagkukulang.
Maraming salamat dahil tinuturuan mo kami. Maraming salamat, Panginoon, dahil nakikita namin sa iba't ibang paraan kumikilos ka. Sa kabila ng kahirapan ng aming sitwasyon, pero naniniwala kami, Panginoon, sa likod nito, meron kang magandang bagay na gagawin sa amin. Maraming salamat po. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi pa bumubukay aming mga labi, batid at alam mo yung pangangailangan ng bawat sa amin. Tinuturuan mo kami na sa kabila ng sitwasyon, matuto kami magpasalamat. Matuto kaming manangan sa iyong kaluwalhatian. Matuto kaming manangan din sa iyong kapangyarihan. Dahil alam namin, Panginoon, kapag meron kaming Kristo sa aming puso, sapat na po yun. At alam namin, hindi mo kami pababayan. Ito po yung sinasabi mo sa amin, Panginoon. Kailanman hindi mo kami iwan, kailanman hindi mo kami pababayan. At yun po yung pinagpapasalamat namin. At nararanasan namin po, Panginoon, ito sa kabila ng kakapusan ng tubig sa aming barangay, pero pinuprovide mo ito. Maraming salamat dahil alam namin na alam mo, batid at alam mo yung pangangalangan po ng bawat sa amin. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat isa sa amin. Ano man po yung kanilang kahilingan, ano man po yung kanilang nilalapit, Panginoon, nagsusumamo kami na dinggin mo kung ito yung kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon, doon sa mga bagay na pinakikita mo sa amin, na talagang napakabuti mo sa bawat sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, masasabi namin sapat ang biyaya mo sa bawat sa amin. Kaya karapat dapat kang pasalamatan sa kabila ng aming iba't ibang nararanasan, sa kabila ng aming kahirapan na nararanasan, hayaan mong ito'y maging tungtungan namin upang patuloy ka namin purihin, sambahin, luwalhatiin dahil ikaw yung Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw yung Diyos na dumidinig doon sa aming mga karaingan. Ikaw yung Diyos na hindi mo kami kailanman pababayan. Ipinuprovide mo yung pangangailangan po ng bawat isa. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, masasabi namin meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng problema, sa lahat ng sitwasyon. Alam namin ikaw may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, narito pang bawat sa amin, ano man po yung mga problema nila, naranasan nila, sa iyo po kami nagtitiwala. Kung meron kami mga kapatid, Panginoon, na may mga karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, hayaan mong maranasan namin, Panginoon, ng kagalingan na nagbumula sa iyo. At nawa, wag pong maging hadlang, Panginoon, yung aming mga karamdaman upang kami tumigil, kundi bagkos, Panginoon. Patuloy kaming makita namin ang kapangyarihan mo sa bawat isa. Yung mga pagkukulang namin, Panginoon, alam namin ikaw yung pumupuno. Yung pangangailangan namin, Panginoon, kami naniniwala na ikaw yung Diyos na mayaman, na hindi pa bumubuka yung aming mga labi, Panginoon, ay alam mo na ang pangangailangan ka po ng bawat isa. Kaya, Panginoon, narito po ang bawat sa amin. Ano man po yung dinudulog namin sa iyo, dinggin mo sa tamang pagkakataon kung ito ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Maraming salamat po doon sa mga kapatid namin nagdaos ng kanilang kaarawan sa panibagong taon. Dalangin ko po patuloy mong pagpalain ng kanilang buhay. Kung meron kami mga kapatid na nagdaos ng kanilang anniversary ng kasal, naniniwala kami na sa iyo nagbula ito, Panginoon, kaya ang dalangin ko po patuloy ka mamagitan sa bawat sa amin. Hayaan mong patuloy ka namin pasalamatan, huwag maging hadlang, Panginoon, yung mga sitwasyon, mga problema, upang makita namin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Sa kabila nito, Panginoon, tingnan namin na meron kaming Diyos na hindi nagpapabaya at patuloy na kumikilala ang nakikita yung pangangailangan po ng bawat sa amin. Bigyan mo kami ng puso mapagpasalamat sa kabila ng aming kahirapan, sa kabila ng aming mapagkukulang, sa kabila ng sitwasyon, Panginoon, ay patuloy kami nagpapasalamat dahil alam namin hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito po ang bawat sa amin. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. Hindi kami tumitingin, wag nawa kami tumingin doon sa mga sitwasyon sana nangyayari. Kundi tingnan namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na kailanman hindi kami pababayaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat sa amin. Sa panibagong linggo namin tatahaking, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagtitiis, bigyan mo kami ng pagkatyagaan, ilayo mo kami sa anumang aksidente, ilayo mo kami sa mga masasamang tao. Balutin mo kami
ng iyong mga pangyariang dugo, hindi makapanayig ang gawa ng kaaway. Kaya sa panibagong linggo namin tatahaking, Panginoon, kaya mo na patuloy ka naming pasalamatan, purihin, sambahin sa kabila ng aming sitwasyon na nararanasan. Kaya mo sa umagang ito, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat ng bagay, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Opo aming Diyos, tanging sa iyo lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat. Lord, muli po, aming pong patuloy na ipinapaabot po sa iyo ang aming pong pagkilala at ang aming pong pagpapasalamat sapagkat sa umaga pong ito, niloob mo po na kami po, na iyo pong mga anak ay makadako sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay aming sambahin, ikaw po ay aming pasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makaawit, makapagpuri sa iyo. Salamat sa lakas ng katawan na taglay po namin ngayon. Meron po kami kakayahan na makaupo, makatayo, makasayaw, makapalakpak, makapakinig po ng iyong mga salita. Lahat po yun, Panginoon, ay biyaya mo po sa amin pong mga buhay. Kaya maraming salamat po sa iyo. Sa umaga pong ito, sa pagtatapos namin ng iyong gawain at sa aming pong pansamantalang paghihiwalay at sa pag-uwi po ng aking pong mga kapatid, ang aming pong panalangin, ang iyong pong pagpapala, ang patuloy mong pasaganain sa aming mga buhay. Maranasan po namin, Panginoon, palagi ang iyong pong pagsama, ang iyong presensya sa bawat oras. At patuloy po, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagtatagumpay sa lahat ng aming gagawin. At nawa po aming Diyos, bawat araw ng aming buhay, piliin po namin sumunod sa iyo, magtiwala sa iyo, mahalin ka at sundin ka sa aming pong mga buhay. Aming Diyos, purihin ka po sa umaga pong ito. Sa iyo po ang kalulatian at karangalan. Sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gandang umaga po mga kapatid. Makakaupo po tayo. Good morning po sa bawat isa. Nasa panahon po tayo ng ating mga announcement. Next Sunday po ay start na po tayo sa August at ang buong August po natin ay 2 pananambahan, 8 a.m. and 10:30 po ng umaga. And next Sunday na po ang ating one-day salary offering. Ayan. And patuloy po ina-encourage na bawat kapisanan po ay i-discuss na po natin yung about po sa District Fun Run. Ayan, per kapisanan na lang po ang pagpapalista. Ako po ay lumalapit po sa bawat presidente po ng kapisanan, YMO, Kalcab, and Kabataan na mapag-usapan at ma-relay na po sa bawat kapisanan ng ang District Fun Run. Ito naman po ay sa September 19 pa naman po, again, ito po ay nagkakahalaga po ng 250 pesos. And ang ating pledge po ay nagpapatuloy po. May mga available pa pong mga box po dyan. Pwede nyo pong silipin at baka gusto nyo pong pumirma pa po. Ano po? And ayun po, mga life group po ay patuloy pong ina-encourage na masuportahan po din ng bawat isa. Again, see you next Sunday po, alas 8 and 10:30 a.m. po. God bless po sa bawat isa. Ayan, sige po, wag po natin kalimutan. Nakamayan po yung mga kapatid natin bago po tayo lumabas. Thank you po sa inyong pagpunta. God bless po everybody. Mag-iingat po tayo sa pag-uwi.